Magandang umaga po sa inyong lahat para po sa ating morning devotion. Nais ko pong share sa inyo ngayon itong topic na what does Holy Week mean to us today? Ano nga ho ba ang kahulugan nitong Semana Santa para sa ating ngayon, sa ating panahon ngayon? Basahin ko po sa inyo ang Roma 5:8. Romans chapter 5 verse 8. But God commanded, demonstrate His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Tagalog version po, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang Holy Week po ay isang demonstrasyon ng pag-ibig ng Diyos sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kalimitan po sa lahat ng listahan ng ating mga struggle sa buhay, number 1 po na ating pinagdududahan, kalimitan ating pong tinatanong ay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kapag tayo po may pinagdadaanan, kapag tayo may problema, pag tayo nangangailangan, pag may trahedya o may nangyaring di maganda, ang una nating kini-question, pinagdududahan, tinatanong, mahal pa nga ba ako ng Diyos? O may hindi niya ako ganun kamahal? Ito pong talatang ito ang magpapatunay sa atin kung gaano kalalim, kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Yung simplicity at complexity ng pagmamahal ng Diyos, makikita natin sa isang talata lang po mula sa Roma 5:8. Upang maunawaan po natin ang kahulugan po nito, tingnan po natin yung mga salitang ginamit po niya. Una po kung makikita nyo sa talata, sabi niya po, but God, ngunit ang Diyos. Kung meron man pong isang napakagandang transitional word na ginamit sa Biblia, itong salitang itong but God. Ang ibig pong sabihin, it doesn't matter what was happening before. When God intervenes, something's about to happen. Ano man nangyari sa mga una, ano man ang meron sa nakaraan, tumay ubod ng sama, tuman na hindi mabuti. Pag gumamit na ho ang Diyos ng salitang but God, ngunit ang Diyos, ano nga po bang sinabi bago ang talatang 8? Tingnan po natin yung verse 7 ng Romans chapter 5. Sabi niya, mahirap mangyaring ialay nino man ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga hasdog gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. Isang ilustrasyon. Sabi ho sa talata 7, kung meron daw kung isang taong mabuti, matuwid, at naakusahan ng isang kasalanan, maaari, almost impossible, na may isang taong magbuwis ng buhay, ialang kanyang buhay para sa matuwid na taong ito. Only it's almost impossible, maaari daw, ngunit bihirang mangyari. Ay di lalo na po ang isang taong alam mong makasalanan, ubod ng sama. It is impossible na mayroong isang tao na mag-aalin ng kanyang buhay para sa kanya. Ngunit ang Diyos, doon po pumasok salitang ngunit ang Diyos. But God, kahit anong sama nito, kahit ano pang ginawa nito, but God, ngunit ang Diyos, ay handang magbigay ng buhay para sa kanya. But God. Pangalawa pong makikita niyo po yung salita na ginawa niya, commanded His love toward us. Commanded, demonstrate, pinadama, pinagkagubili ng kanyang pagmamahal. Ito po ay mensahe sa ating lahat kung gaano talaga tayo kamahal ng Diyos na ang kanyang pagmamahal hindi lang po sa salita, hindi lang niya po sinasabi, kundi ito'y kanyang ginagawa. Ito'y kanyang pinatutunayan. Hindi lang niya po pinapakita, pinapatunayan niya kung gaano niya kamahal tayo lahat. So meron po siyang patotoo, meron po siyang proof kung talagang minahal niya tayo. At hindi ito sa kanyang salita lang na mababasa natin, kundi sa kanyang ginawa para sa atin. Kailan ho itong niya ginawa? At bakit niya ito iginawa? Pinakita niya po sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Kung paano niya pinasaan ang krus, lahat ng hirap ang kanyang dinanas sa kanyang tinanggap. At sinabi niyang gayon na lamang kanyang pagmamahal sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang ho sa salita ang pagmamahal ng Diyos,
Ito ay sa kanyang gawa at pinakita niya ito sa larawan ng krus kung paano siya binawigbay. Pangatlo, makikita sa talata yung salitang, while we were yet sinners, Christ died for us. Tayo makasalanan pa, doon siya namatay para sa atin. So hindi niya lang po pinakita ang pagmamahal, hindi lang niya po, kundi pinadama niya sa atin sa isang, sabi nga, the greatest act ng kanyang pagmamahal. Yun po ay ang magbigay ng kanyang buhay doon sa krus para sa atin. Consider po natin ang 3 puntos para dito. Una, who died for us? Mula sa talatang ito, makita sinong namatay. Hindi ho ba pwedeng mamatay na lang si Abraham para sa atin? O si Moses kaya? O si Abraham? O si Apostol Pablo? O ang anghel na lang po kaya? Bakit kailangan pa ang Diyos magkatawang tao para mamatay para sa atin? Dahil hindi po kaya ng anghel o sino mang tao ang bigat ng kasalanan nating lahat. Wala silang sariling buhay na maaaring ibigay kapalit nito. Tanging ang Diyos lang po ang makakagawa nito. Kaya kinailangan ng ating Diyos na magkatawang tao, mabuhay na kasama natin, pasanin ang hirap at mamatay para sa ating lahat. Who died for us? Si Jesus mismo po. Ang Diyos na nagkatawang tao para lang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Consider also, when was He died for us? Kailan ho namatay? Nung tayo ba'y mabuti ng tao? Nung tayo ba'y matapat na? Nung tayo ay ba maayos na? Hindi po. Namatay po siya para sa atin nung tayo'y makasalan pa. Hindi ho kailangan tayo magpakabuti dahil ang ating kabutihan ay basahan sa harapan ng Diyos o ikukumpara sa kanyang kabanalan. Wala tayong kabutihan sa ating puso at sa ating buhay. Di natin kailangan gawin anumang bagay dahil wala hong magagawang kabutihan kailanman. Kung meron pong tayong pwedeng gawin, ay kung babayaran natin ang kasalanan ayon sa salita ng Diyos, ang kabayaran nito ay kasalanan, ay kamatayan. Tanging kamatayan lang ang mag-aapi sa Diyos para sa isang makasalanan katulad mo. So once He died for us, nung tayo po ay makasalanan pa, consider how He died. Paano mo namatay si Jesus? Hindi ho ba pwede, naisip niyo po ba, hindi ho ba pwedeng atake na lang po sa puso? O kaya yung matulog na lang siya at hindi na magising? O high blood na lang para hindi ho masakit? Kundi kailangan pa po ng isang brutal na kamatayan doon sa krus. Kailangan pang bugbugin, kailangan pang hampasin, kailangan pang ipako sa krus ng 3 oras at i-tortured ang kanyang katawan. Opo, kinailangan dahil yun po ang requirements ng kasulatan na ang makasalanan kailangan pagdusahan ang kasalanan niya. Pagdusahan in a sense na kailangan maramdaman niya ang sting ng kamatayan. Walang iba kundi yung hirap na meron dahil kay gumawa ng kasalanan. Alam ng Diyos, hindi ho natin kaya yon. Alam ng Diyos, walang makakagawa nun. Kaya tinanggap niya ang brutal na kamatayan sa krus para ikaw at ako ay hindi na kailang maghirap. Consider how He died. While we were yet sinner, Christ died for us. Ito ho ang demonstrasyon ng kanyang pagmamahal po sa atin. Ganito niya pinakita ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Kaya ito pong Semana Santa ito ay pagmumulay-bulay, pagninilay-nilay ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. So ano ho ang kahulugan nito sa atin ngayon sa modernong panahon natin? Sa lahat ng mananampalataya, ito po ay pagpapakita ng confidence o ng kumpiyansa, kapanatagan sa ating lahat na anuman po ang mangyari, anuman ang nangyayari sa ating buhay, huwag na huwag nating pagdududahan ang pagmamahal ng Diyos. Dahil pinakita niya doon sa krus ng Kalbaryo ang pinakamataas na demonstrasyon ng pagmamahal. O anuman po ang pinagdadaanan mo ngayon, o anumang bagay ng hirap na iyong dinaranas ngayon, hindi ho magbabago at hindi kayang pantayan at hindi kayo iwanan dahil pagmamahal ng Diyos ay palaging nandyan. Sa mga hindi pa ho mananampalataya at ngayon mo lang narinig ang mensahe ito, ito pong mensahe ng Semana Santa ay pag-asa sa ating lahat. Pag-asa na kahit anumang sama ng iyong ginawa, anuman ang karumihan meron ka,
Sabihin mo na kung anong kasalanan meron ka. Mahal ka ng Diyos dahil namatayin siya habang ikaw'y makasalanan pa. Ano lang ang kailangan mong gawin? Ayon po sa Roma 10:9, may papahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang mananampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos. Maliligtas ka. Panampalatayan mo na lang na si Jesus ay namatay para sa iyo, nilibing para sa iyo, at nabuhay siya para sa iyo upang ikaw ay makaranas at makita mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ito po ang big sabihin ng pagdiriwang na to sa buong linggo na meron tayo. Nawa, bigyan tayo nito ng pag-asa. Akin pong panalangin na sana lahat-lahat tayo, palagi po tayong lumakad sa buhay nito na alam pagmamahal ng Diyos ay pinakita at lagi nating kasama. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat po sa pagpapaalala ngayon sa amin na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao kung tumahan sa lupang ito upang tanggapin ang kaparusahan ng mga kasalanan namin. Namatay ka doon sa krus, nilibing at nabuhay muli para sa aming lahat. Salamat po. Dadalhin namin ang pagmamahal na to at palagi naming aalalahanin sa aming buhay. Ito ang aking dalangin, papasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.